Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Agustin. Taong 1978, San Miguel, Bulacan. Noong mga panahong ito, lumaki sa pamilya ng mga mangangaso itong si Agustin. Bata pa lamang siya, hinasa na siya ng kanyang ama sa mga pamamaraan ng mga ninuno nila. Yun kasi ang pangunahin nilang pinagkukunan ng hanap buhay. Lalo pat wala naman silang ibang alam gawin kundi ang pangangaso. Mahirap man yun sa una pero sa katagalan nasanay na rin siya. Nang tumungtong na siya sa tamang edad, hinayaan na siya ng kanyang ama na pumanhik ng gubat minsan ng nag-iisa. Bastang palaging paalala lang nito sa kanya, huwag siyang magpapaabot doon ng gabi at huwag niyang kakausapin ang mga matatandang bigla-bigla na lang lalapit sa kanya. Ayon sa ama ni Agustin, ang mga nilalang kasing yon ay pawang nagbabalat kayo lamang para maging isang tao. Mababait naman ang mga nilalang na yon, pero kapag nakakasalamuha ito ng taong walang pagpipigil sa pagsasalita, nagiging isa yung kapangi-pangilabot na nilalang. Nabanggit din ito na mababagsik ang mga nilalang na yan sa mga taong walang pagpipigil sa mga katagang lumalabas sa kanilang mga bibig. Naniniwala rin itong isang maharlikang tikbalang ang mga matatandang nagpapakita sa gubat, kaya dapat lamang na pagbigyan nila ito ng galang sa oras na makasalamuha nila ito. Nabanggit din ng kanyang ama, maraming beses na yung nakaranas ng ganoong pangyayari. Kaya lang naman ito nakaligtas ay dahil sa ipinapakita nito ang kanyang paggalang sa mga nilalang bago pa man yun makalapit sa kanya. Di rin niya ito kinakausap sa paniniwalang isa yung malaking insulto. Kung hindi nyo kasi na itatanong, maliban sa 4 na klase ng mga tikbalang, meron pang isang lahing bukod tangi. Ang lahing yon ang sinasabing namamahala sa lahat ng mga onglo, balendik, binangunan, at bentohangin. Kumbaga, ang 4 na uri ng mga tikbalang ay pawang mga tauhan lang nila. Naniniwala rin ang kanyang ama na kung nasaan naroroon ang mga matatandang tikbalang, nakasunod dito ang 4 na uri nito. Nagbabantay sa kadiliman, pinagmamasda ng buong paligid, at kung sakali mang may mangyaring panganib, nakahanda itong sumalakay anumang oras at pagkakataon upang mailigtas ang kanilang Panginoon. Dahil sa ganoong kwento ng kanyang ama, naging maingat itong si Agustin. Araw-araw bago siya umalis ng bahay nila, hindi niya kinalimutang manalangin. Kapag kasi di niya yun nagagawa, pakiramdam niya hubot-hubad siyang naglalakad sa kagubatan. Ayaw naman niya ng ganoong pakiramdam, gawa ng sinasabi ng kanyang kutob, malapit siya sa peligro sa ganoong estado. Awa naman ng Diyos, sa loob ng 2 taong pangangaso ni Agustin ng mag-isa, wala namang nangyari sa kanya. Habang tumatagal, nahasa rin ang kanyang mga abilidad hanggang sa kalaunay naging isang ganap na siyang dalubhasang mangangaso. Dahil sa kanyang karanasan, hindi na siya noon umuuwi ng walang dala. Minsan nga, may mga pagkakataon nakakahuli pa siya ng usa. Madalang ang ganoong hayop sa kanilang lugar, ngunit kapag nakakakita siya nito, talaga namang tiba-tiba. Hindi kasi mabayaran ang lasa ng karne nito, gawa ng kahit hindi mo yun lagyan ng rekado, masasabi mong may mga natural na itong pampalasa. Silang magpapamilya, aminadong gustong-gusto ang karne ng usa. Dahil sa kinalakihan nilang yon, kapag pumapanhik sila ng gubat, yon ang pangunahin nilang puntirya. Ayon nga kay Agustin, kapag nakakahuli siya nito, pakiramdam niya nanalo siya sa isang patimpalak. Hindi matatawaran ang kanyang tuwa, lalo pat sa loob ng 1 taon,
Halos 2 o 1 beses lamang sila nito kung makakuha. Makatatlo man, napakaswerte na nila. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito. Nagpatuloy pa rin ang kanyang pangangaso. Kapag may sobra, dinadaan niya yon sa bayan para ibenta. Kapag wala naman, direkta siyang umuuwi sa kanila. Wala mang perang dala. Mas mainam na ito, basta ba'y may pagkain ng kanyang pamilya. Akala niya mananatiling gano'n ang karanasan niya sa pangangaso, pero ang hindi niya alam, may mga nagmamanman na pala sa kanyang mga kakaibang nilalang. Base sa pagkakatanda noon ni Agustin, Biyernes noon ng hapon, habang naghihintay siya ng hayop na mahuhulog sa kanyang bitag, may narinig siyang tinig ng matanda na bigla na lamang nagsalita sa likod kung saan siya naroroon. Pagsilay naman niya rito, agad namang tumambad ang maamo nitong muka at malarosas nitong amoy. Halos hindi niya mawari kung saan ang galing ang matandang yon, kaya dala ng kanyang kuryosidad, sinubukan niya roong magtanong. Pagkarinig naman ito ng kanyang sinabi, napangiti lang naman ito, kasabay ng pagsagot nito sa kanya ng, "Nasa lahat ng gubat ako, iho. Alam mo, matagal na kitang napapansin dito. Ikaw sigurong pumalit sa tatay mo. Nga pala, naghihintay ka ba ng baboy ramo? Wala ka ritong makukuha, sapagkat araw ngayon ang pagtawag. Lahat ng hayop sa gubat, pinupulong ng mga diwata. May mga nangyayaring anomalya ngayon sa mundo na pinaghahandaan nila. Umuwi ka na, sapagkat naghihintay ka lang dito ng wala." Matapos naman itong mailahad ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo, kasabay ng pagpatuloy nito sa kanyang paglalakad. Nang mapansin naman yun ni Agustin, hindi naman siya roon nagdalawang isip na lumapit. Taliwas sa ginagawa ng kanyang ama tuwing nakakakita ng ganoong uri ng nilalang, pinili niyang kausapin ito na parang tao. Di rin siya roon nagpakita ng anumang senyas ng paggalang, maliban sa respetong namumutawi sa kanyang pananalita. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang normal na pakikipag-usap, hindi naman ito maipagkakaila ang matindi nitong pagkagulat. Bukod kasi sa iyo ng kauna-unahang may nakipag-usap sa kanya ng ganon, napapansin din ito ang pagmamalabis ni Agustin na makipaglapit dito. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdesisyon naman ang matanda na pagbigyan siya. Di rin naman kasi nito maipagkakaila ang nararamdaman nitong tuwa buhat sa mga bagay na kanyang ipinapakita. Sa kanilang pag-uusap, marami siyang naitanong sa matandang yon. Binanggit niya rin dito ang nalalaman ng kanyang mga magulang ukol sa totoong lahing pinagmulan nito. Dagdag pa niya na kinikilala niya yung gabay ng kalikasan buhat sa hangarin nitong pangalagaan ang mga taong pumapasok sa kanyang lugar. Pagkarinig naman ng matanda ng kanyang sinabi, di naman ito maipagkakaila ang tuwa sa kanyang mga labi. Sa puntong yun kasi, naramdaman itong walang takot na nakikipag-usap sa kanya ang batang yon. Dahil sa ganoong rason, agad naman itong pinalabas ang 4 na uri ng tikbalang na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Paglundag naman ng mga ito sa kanyang harapan, laking gulat na lamang ni Agustin nang masipat niya ang maputlang tikbalang na nakatayo sa tabi nito. Naroon din ang umaapoy na tikbalang kasama ng naaagnas nitong kapatid at ng tikbalang na lumulutang sa hangin. Pagsilay naman niya sa mga nilalang na yan, matinding kilabot ang kanyang naramdaman sa kanyang buong katauhan. Hinangad niya noong tumakbo pero sinasabi ng kanyang kutob, hindi yon ang pinakamagandang gawin. Kung sakali kasing kumari pa siya ng takbo papalayo, may posibilidad na habulin at paslangin siya ng mga ito. Dahil sa ganoong rason,
Buong tapang naman siyang nanatili, naghihintay sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mapagtanto naman ng matanda ang katatagan niya, dahan-dahan naman yung lumapit, sabay lapat ng daliri nito sa kanyang noo. Habang ginagawa yun ng nilalang, mariin siya nitong inabisuhan na tawagin ang pangalan nito sa gubat pagtungtong ng unang araw ng 3 buwan. Dagdag pa nito na, sapat na ang panahong yon upang makapag-isip siya kung gusto niya ba talagang makipaglapit dito o hindi naman kaya'y putulin ang ugnayan nila. Pagkalahad naman ito ng matanda, singbilis naman ng liwanag ang paglaho nito sa kanyang harapan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla naman siyang napaupo sa kanyang kinatatayuan, buhat sa pagkawala ng lakas ng kanyang mga binti. Yung takot niya kasi noong mga oras na yon, sabay-sabay na bumalik matapos niyang mapagtantong wala na ang mga nilalang. Ayon sa kanya, inabot siya ng 3 oras sa lugar na yon bago tuluyang nanumbalik ang kanyang kalakasan. Nanghihina man, pinili niyang maglakad pabalik sa kanilang pamamahay. Pagdating naman niya sa labasan ng gubat, may nasipat siyang isang sakong naglalaman ng baboy ramong nasa katamtaman lang ang laki. Di kalayuan dito, nasipat niya ang onglong tikbalang na nagmamasid sa kanya. Dahil sa pagpakita ng nilalang na yon, agad naman niyang napagtanto na regalo ng matanda ang baboy ramo na nakasilid sa sako. Pagkapasan naman niya ng sako, rekta naman siyang umuwi sa bahay nila. Nang makauwi na siya, masaya niyang inilahad sa kanyang ama ang tungkol sa mga nangyari. Akala niya kasi ikakatuwa nito ang balitang yon, pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi pala ganoon ang mangyayari. Sa halip kasing purihin siya nito sa kanyang katapangan, galit na galit naman siya nitong inabisuhan na wag na niyang uulitin ang bagay na yon. Dagdag pa nito na, hindi magandang senyales ang makipagkaibigan sa matanda dahil kadalasan gumagawa lamang yun ng paraan para makakuha ng aliping dadalhin sa kanilang mundo. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, pinili naman niyang manahimik na lang. Sa puntong yun kasi, alam ni Agustin na hindi yun ang nais mangyari ng matanda. Hindi rin siya kumbinsido sa mga sinasabi ng kanyang ama, dahilan para paghinalaan niyang gumagawa lamang ito ng istorya. Sa paglipas pa ng mga araw, pinili naman itong samahan siya. Sa kasagsagan ng kanilang pangangaso, hindi yun pumapayag na mawala siya sa paningin nito kahit isang segundo. Nababahala kasi noon ng tatay niya na baka kausapin na naman siya ng matanda. Isang buwan ang lumipas, unti-unti nang nawala sa isipan ng tatay niya ang tungkol dito. Si Agustin naman noon, umaayon sa ganoong sitwasyon, gawa ng mahaba-haba pa naman ang kanyang oras, alinsunod sa kanilang napag-usapan. Nung nagkausap kasi sila ng tatay niya ukol dito, hindi na niya inilahad pa ang tungkol sa 3 buwan nitong palugit. Sa pagdating naman ng araw na kanyang pinakahinihintay, agad naman siyang humanap ng pagkakataon na makapangaso na siya lang mag-isa. Yun kasi ang kailangan niya upang magawa niyang makausap ang matanda ng malaya. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman niya sa loob ng kusina, nadatna naman niya yung kumakain ng almusal. Nagmamadali na noon ang tatay niya na parang meron itong pupuntahan. Pagsilay naman ito sa kanya, mariin naman siya nitong inabisuhan na mangaso na muna. Hindi kasi yun makakasama dahil nga sa mangyayaring anihan. Pagkarinig naman ni Agustin ng tungkol dito, agad naman siyang sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Hindi naglaon, matapos ang kanilang naging pag-uusap, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang silid para magpalit na ng damit.
Mabilisan din niyang inihanda ang kanyang mga gamit nang sa gayoy makaalis na siya sa kanila bago pa man magbago ang kaisipan nito. Maya-maya pa, paglabas naman niya ng kanilang tahanan, nadatna naman niya ang kanyang ama na naghihintay sa kanya. Agustin anak, hanggang alas 7 ka lang doon ng gabi ha. Umuwi ka kaagad para makatulong ka sa akin mamaya. Malaki-laki ang magiging parte ko sa anihan, kaya maaaring umabot sa 10 sako ang madadala ko pa uwi. Kailangan ko ang tulong mo, kaya huwag kang pahuhuli. Nang marinig naman ni Agustin ang tungkol dito, tumangulang naman siya kasabay ng mabilis niyang pagtahak ng daan patungong gubat. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makalabas na siya sa baryo, doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Inaasahan niya kasing sigurado na ang kanyang pagpapakita sa matanda. Dumaan pa ang maraming oras, pabalik-balik na siya noon sa mga lugar kung saan niya ito huling nakita. Yung mga patibong namang dala niya, ikinalat niya yon kung saan-saan habang nasa kasagsagan siya ng paghihintay. Sa mga sandaling yun kasi, aminado siyang hindi yun ang kanyang pakay kung bakit siya pumanhik ng gubat. Naniniwala kasi noon si Agustin, may pabuya siyang matatanggap sa matandang yon. Sa pagsapit naman ng hapon, matyaga siyang naghintay hanggang sa paglubog ng araw. Inaasahan niya kasing gabi ito magpapakita dahil nalaman niyang takot ang onglo at ang binangunan sa sinag ng araw. Pagpatak naman ng alas 6 ng hapon, habang nagpapahinga siya sa tuktok ng isang maliit na burol, doon na nga niya nasilayan ang matandang naglalakad na nakasuot ng puting damit. May pasan-pasan din yun sa likod na bulso na pinagsisidla nito ng mga gamit. Sa pagdating naman ito sa kinaroroonan niya, may hinahon naman itong umupo sa kanyang tabi. Di rin yung nagsasalita na parang sinusulit pa nito ang ganda ng tanawing kanilang nakikita. Sa pagbalot naman ng kadiliman sa buong kalupaan, dahan-dahan na ring nagsalita ang matanda ukol sa kanilang napag-usapan. Ayon dito, si Agustin ang napili niyang representante ng mga tao. Mataas ang tungkuling kailangan niyang gampanan dito, kaya nangangailangan ito ng kahit katiting na kaalaman. Dagdag pa ng matanda na wala siyang dapat na ikatakot buhat sa kakasihan siya nito ng buong kapangyarihan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya nalaman ang tungkulin ng isang representante. Pagtatapat pa ng matanda na, kaisa sila ng kalikasan, kaya dapat ang mga gagawin niya pawang mabubuti. Nabanggit din ng nilalang na napapansin nito ang pagkalat ng kadiliman sa kanilang lugar, kaya napilitan itong humanap ng taong sasakatuparan sa kanyang mga hangarin. At ang mga taong napili nito, walang iba kundi si Agustin. Kasabay naman ang paglahad ng matanda ng mga bagay na yon, ay ang pagbibigay nito sa kanya ng marka ng 4 na tikbalang na nasa ilalim ng pamamahala nito. Sa pamamagitan ng markang yon, makakaya niya na itong tawagin anumang oras na kanyang naisin. Dagdag pa nito na asahan niyang hindi na magiging mapayapa ang kanyang buhay matapos ang kanilang pag-uusap. Nang marinig naman ni Agustin ang tungkol dito, hindi naman siya tumutol. Bilang binatilyo pa kasi, mapusok ang kanyang dugo pagdating sa kapangyarihan. Ang hindi niya noon nalalaman, matinding panganib pala ang pagkakaroon ng ganoong kakayahan. Ilang araw ang lumipas matapos ang seremonya at ritual na ibinigay sa kanya ng matanda. Nagsimula nang makapansin ng kakaiba itong si Agustin. Naging malimit na rin noon ang pagkakaroon niya ng karamdaman buhat sa paglapat ng espiritual na katawan nung mga nilalang na nakakasalubong niya. Dahil sa pangyayari, madalas naman siya noong bumisita sa albularyo. Ang kaso lang, tuwing pumupunta siya rito,
mabilis na nawawala ang kanyang karamdaman. Yung mga albularyo namang kanyang nilapitan, takang-taka dahil sa ganoong pangyayari. Hindi nila mawari pero pakiramdam nila kusang hinihigop ni Agustin ang kanilang presensya. Dagdag pa ng mga ito na maaaring yon ang dahilan kung bakit gumagalang siya kahit hindi pa siya natitingnan. Sa maniwala man kayo o hindi, makailang beses na siyang tiningnan ng mga albularyong yon pero wala itong nakitang kakaiba sa kanyang katawan. Ni hindi rin ito naramdaman ng presensya ng mga tikbalang kahit nakasunod yun sa kanya sa lahat ng oras. Ilang buwan pa ang dumaan, nagpatuloy naman ang kanyang pangangaso. Habang tumatagal napapansin ni Agustin na hindi na nagpapakita sa kanya ang matanda. Akala niya doon na magtatapos ang lahat, pero ilang araw bago matapos ang buwan, may nabalitaan siyang kakaibang pangyayari sa kanilang baryo. Ayon sa mga usap-usapan, may ginagambalang buntis sa baryo nila. Isang pamilya ng mga aswang ang nagpapabalik-balik sa tahanan nito para markahan ang babaeng yon. Nalaman kasi ng mga nilalang na 4 ang supling na dinadala nito, dahilan para mahumaling yon ang husto. Kahit nasa ilalim na rin yon ng pangangalaga ng mga albularyo, di pa rin nagpapatinag ang mga nilalang. Animoy nakapagpasya na ang mga aswang na ilalaban nila hanggang kamatayan ang pagkain nilang yun. Pagkarinig naman ni Agustin ang tungkol dito, bigla naman niyang napansin ang pag-uusap ng mga tikbalang na nakasunod sa kanya. Hindi naglaon, isa-isa yung pumasok sa kanyang katawan na siyang naging sanhi ng mabilisan nitong paglaho. Dahil sa pangyayaring yan, nagkaroon ng abilidad ang mga nilalang na makipag-usap sa kanyang isipan. Ayon sa mga tikbalang, yun na ang panahon para kumilos si Agustin. Nasa ilalim kasi ng kanyang tungkulin ang pagligtas sa mga taong nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ng mga ito na isa yun sa mga rason kung bakit pinatira sila ng kanilang Panginoon sa ilalim ng pamamahala niya. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, walang pagdadalawang isip naman siyang sumang-ayon. Bagaman malabo pa sa kanya ang mga bagay na gagawin niya, hindi naman yun gaanong naging mahirap buhat sa tulong ng 4. Ayon sa mga ito, wala siyang ibang gagawin kundi ang tumungo sa lugar na yon ng 10 oras. Sa mga sandali kasing marating na niya ito, ang 4 na ang bahalang makipaglaban sa mga nilalang. Ang tanging may aambag niya lang doon ay ang pagpapahiram ng kanyang katawan. Hindi kasi kayang lumaban ng mga tikbalang ng nasa espiritual na estado, kaya bilang representante, tungkulin niyang magpahiram dito. Matapos naman itong maibahagi ang lahat ng kanilang plano, doon na rin nagsimulang maghanda itong si Agustin. Upang masigurong may laban sila sa mga ito, sinimulan na niya ang masinsinang paghasa sa sundang na palagi niyang dala. Naglagay din siya noon ng iilang mga pangontra sa kanyang katawan nang sa gayoy maging ligtas siya. Pagpatak naman ng gabi noong mismong araw, palihim na umalis itong si Agustin sa kanilang tahanan. Pagdating niya sa isang liblib na lugar sa kanilang baryo, agad namang tumambad sa kanya ang mga kabog at ibong nagliligalig sa buong paligid. Marami rin siya roong nakikitang aso na nagbubungkal ng lupa, senyales na may kakaiba roong nangyayari. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng isang nilalang na gumagapang sa dingding ng malaking bahay. Alam niyang doon nakatira ang buntis, kaya nang masipat niya ang nilalang, agad naman niyang nakumpirmang aswang nga ito. Dahil sa pangyayaring yan, mabilis namang sumapi sa kanya ang espiritu ng 4 na tikbalang. Sa isang iglap, naramdaman ni Agustin ang nag-uumapaw na lakas at kapangyarihan sa buo niyang katauhan.
Nagsimula na rin noong lumutang ang kanyang mga paa sa lupa, kalakip ng pagkakaroon niya ng abilidad na makagawa ng apoy. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng mga aswang ang kanyang presensya, pansamantala namang nabaling ang paningin ng mga ito sa lugar na kinaroroonan niya. Ang kaso lang, bago pa man siya nito masilayan, nagawa niyang lumubog sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng abilidad ng onglo. Ilang segundo lang ang dumaan. Lumitaw siya sa harapan ng aswang na kanyang nasilayan, hawak-hawak ang kanyang sundang. Bago pa man siya makita ng nilalang na yon, lumapat na sa leeg nito ang talim ng kanyang sandata. Sa sobrang lakas din ng pagkakataga niya, mabilis na humiwalay ang ulo nito sa katawan. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na nakasigaw ang nilalang na yon. Pagbagsak naman ito sa lupa, mabilis naman niyang pinuntahan ng iba pa nitong mga kasama. Habang tumatagal si Agustin sa ganoong kalagayan, napagtanto niyang marami pala ang pwedeng gawin ng ganoong abilidad. Dahil sa kakayahan niya noong lumutang sa hangin, halos hindi naman maipagkakaila ng mga aswang ang labis nila roong pagkasindak. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakasilay sila ng taong may kakayahang lumipad. Gayunpaman sa kabila ng kanilang pagkamangha, hindi pa rin sila roon tuluyang nasisindak. Ang iniisip kasi ng mga nilalang na yon, di hamak na mas marami sila kumpara kay Agustin. Inakala nilang kaya nila itong malamangan sa ganoong kalagayan, ngunit nagkamali sila. Pagsugod kasi ng mga ito, agad namang kumalat sa paligid ang salot na daladala ng tikbalang na onglo. Sa sobrang lakas ng presensyang yon, kalahati sa mga aswang ang nakaramdam ng matinding pagkasindak. Yung salot kasing naramdaman nila ay halos naranasan lang nila sa harap ng isang makapangyarihang nilalang na napapanig sa kaliwa. Inaasahan din ng mga itong presensya ng onglo ang kanilang naramdaman, kaya labis naman itong nagbigay sa kanila ng palaisipan. Hindi kasi nila sukat akalain na ang isang binatang kagaya niya nagtatanga ng 4 na kapangyarihan ng tikbalang. Maya-maya pa, paglaho naman ng presensyang yon, kahit dehado ang mga ito, pinili pa rin nilang lumaban. Ang problema lang, habang sumiseryoso itong si Agustin, napapansin nila ang pangingibabaw ng kapangyarihan ng binangunang tikbalang. Sa bawat pag-atake niya kasi, nagkakaroon na yon ng init hanggang sa kalaunay na sipat na ng mga aswang ang tila bang pagbabaga ng presensyang namumutawi sa hawak niyang sundang. Dahil dito, pilit naman nila itong pinangilagan, ngunit dahil sa lakas ng bento hangin at abilidad ng balendik, hindi na nila nagawa pang salagin ang bawat pag-atake ni Agustin. Sa loob lamang ng kalahating oras na pakikipagbuno ng mga ito, hindi na nga nila napigilan ang pagkatusta ng kanilang mga katawan. Nang makaramdam na ng matinding panghihina ang panig ng mga aswang, inatake naman niya ito ng inatake hanggang sa isa-isa na yung nagsibagsakan sa lupa. Ang bawat pag-ataking ginawa noon ni Agustin, talaga namang pamatayang estilo, kaya bago pa man lumapat ang katawan ng mga ito sa lupa, mabilis na yung nawala ng buhay. Hindi naglaon, tanging bangkay na lamang ng mga aswang ang natira sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nasipat naman niya ang mga albularyong lumabas, dala na rin ng mga naririnig nitong atungal di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang mababaling na sa kanya ang paningin ng mga ito, agad naman niyang pinaglaho ang kanyang sarili sa pamamagitan ng abilidad ng onglo. Matapos naman ang mga kaganapang yon, doon na nagsimula ang seryosong pakikipaglaban ni Agustin sa lahat ng nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dekada rin ang binuo niya sa larangang yon, kung saan marami siyang napatunayan. Alam niyo, pinuno, kahit malawak na ang kanyang kaalaman pagdating sa lihim na aral, bibihirang tao pa rin ang nakakakilala sa kanya. Hanggat maaari kasi, inililihim niya ang kanyang mga gawa.
Naniniwala siyang hindi na ito dapat pang malaman ng tao para lamang tingalain siya. Dagdag pa niya na, isa rin yun sa mga batas ng matanda para mapanatili niya ang pagiging representante ng 5 angkan ng mga tikbalang. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang lakas naman ito ni Agustin. Isipin ninyo sobrang dami rin binanggit na pangalan o uri ng mga tikbalang. Meron Bentohangin, Balendik, na ngayon ko lang to lahat narinig. First time kong narinig tong mga lahi na to. Tapos sumasanib sila sa iisang tao lang para palakasin yon, gamitin yung katawan nun, tapos sila yung magtatrabaho para tapusin nila yung mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sobrang galing nun. Ang lakas nito ni Agustin. Pero alam nyo, kahit na ganun siya kalakas, nanatili siyang humble, no? Hindi niya ipinagmayabang yung kakayahan niya, kahit na alam naman niya sa sarili niya na lamang siya, halos karamihan sa mga manggagamot na makakaengkwentro niya. Pero syempre, bilang alagad ng, alam naman natin na matataas na uri ng nilalang, mananatili ka talagang humble. Kasi wala ka naman na kailangang ipagyabang. Alam mo sa sarili mo na sobrang lakas mo na. Mapapatunayan mo na lang yan kapag syempre meron kang pasyente na ginagamot. Overall, sobrang mind-blowing tong kwento na to para sa akin. Binanggit pa yung iba't ibang lahi ng tikbalang. 5 yung nabanggit dito na wala akong kaide-ideya kung ano-ano. Pero sobrang ganda ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.